When was the last time you fulfilled a promise? Kailan huling tumupad? Kailan ka huling tumupad sa pangakong binitiwan? I intend to share with you a two-part message. Grace for God's greater glory. Biyaya. Because we understand napakahalaga ng biyaya sa buhay tao. And for this morning, I would like to share with you from the standpoint of the King, King David, a promise-keeping king, the title of the message. And with that, it said, when was the last time you fulfilled or you kept a promise? Mga anak, ano ba yung huling pinangako sa atin ng ating magulang at natupad na ba yun? Karamihan ng pangako nila, pang mga 30 anyos na kayo matutupad. Mga pang hinaharap talaga. Nevertheless, it is a promise and we must keep that. Sabi ng Psalm 15:4, who may ascend the hill of the Lord, one of them is one who keeps His word even when it hurts. Yun daw makakaakyat sa templo ng Panginoon, yung makakasamba sa Kanya, yung makakapag-worship service, ay yung tumutupad sa Kanyang pangako kahit masakit tuparin yung Kanyang pangako. In fact, mas matindi yung sinabi ng Ecclesiastes chapter 5. Sabi ng verse 4, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Command yan, fulfill your vow. It is better for you to not to make a vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin. And do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? So malinaw yun. Ayaw ng Diyos yung nangangako at hindi tutupad. Sabi natin, pastor, sa Diyos yun. But in my personal reading, are you ready for this? As you go through the scriptures, or as I went through the scriptures, this is my personal evaluation and personal opinion and position. A promise, ang isang pangakong binigay sa isang tao, ay isa ring pangakong binitiwan sa Diyos. Okay ba yan? So, yung sinabi rito ng Panginoon na kung mangangako ka, ay tuparin mo agad, or else, masisira rin yung ginagawa natin, mawawala na sa isay. So, hindi rin yan sa Diyos. Kahit sa tao na kakilala natin, or mahal natin, especially sa family members, na kapag nangako tayo, tuparin natin, dahil hindi natutuwa ang Diyos sa mga pangakong hindi natin tinutupad. Pabalik mo yung tanong ko kanina. Kailan kayo huling nangako na tinupad na ninyo? Hindi kayo kumikipumay. Maganda yung praise and worship natin. Talagang very heartwarming and touching and releasing. Pero sabi nga ay, kumbaga sa panlawan pa natin. Terminology. Panlawan pa natin. Susugan pa natin. With that in mind, let's open our Bibles to 2 Samuel chapter 9. Again, this is from the perspective of the king. Let's go through that. Next week, we'll talk about Mephibosheth. Okay, now, we'll talk about David. Chapter 9, verse 1. 2 Samuel. David asked, okay, sa chapter 7, may tinanong din si David. Ang tanong niya, what shall I do for God? This time, tapos nun, nag-build siya ng temple. Chapter 9, ang tanong ni si David. Ito ang kanyang tanong. Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Patay na si Saul at si Jonathan, pero naghahanap si David ng isang tao sa pamilya ni Jonathan na pwede niyang pakitaan ng kabaitan. Bakit? Sapagkat naalala niya yung pangakong binitiwan niya kay Jonathan. There was a covenant made from David with David and Jonathan. Dalawa sila. Jonathan is already dead, but David's promise is not yet. Okay? Or is not. Walang yet. Is not. Patay na si Jonathan, pero yung pangako ni David na nanatiling matatag at nakatayo. Yan ang maganda dyan. Sabi ng verses 2 to 4, anong klase ito? Ano itong mangyayari? Sabi ng chapter 9, 2 to 4. Now there was a servant of Saul's housemaid named Ziba,
they summoned him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "At your service," he replied. The king asked, "Is there no one," is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan." Pansinin niyo, yung kasunod na binigay ng salita, he is lame in both feet. Hindi niya binigit ang pangalan. Ang binigay pa niyang description ay yung kapintasan ni Mephibosheth. Okay? Sinasabi niya in effect, meron pa, kaya lang pilay na eh. Wala na rin silbi sa iyo, aking hari. Now, hindi malino sa text kung pinoprotektahan niya si Mephibosheth o dinatawag niya si Mephibosheth. It's not clear. Pero sabi ni David, "Where is he?" the king asked. Sumagot si Ziba. Ano kanya sagot? Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Ammiel, in Lodebar." Now, yung brother na ito, yung promise na ito ni David kay Jonathan, earned at least 3 astonishing things from Mephibosheth. Una, David let Mephibosheth leave. Verse 7. Binasa natin kanina yun, at ngayon tuloy natin sa verse 7. 2 Samuel 9. Sabi niya, "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan." Kasi po nung time nila, kapag merong bagong hari, lahat ng pamilya ng pinalitan niya, pinapatay. So dapat, si Mephibosheth, ang deserve niya ay death. Pero dahil may pangako si David kay Jonathan at meron silang sumpaan, unang biyaya ng pangako na yun na nakinabang yung saling lahi, hindi mamamatay si Mephibosheth. In fact, yan ang dahilan, marahil, kung bakit si Mephibosheth ay nawala sa eksena. At nagtago. In fact, nanuluyan siya, hindi nga niya kamag-anak yung tinuluyan niya. Sino sa inyo yung nakaranas na tumira sa isang pamilya na hindi niyo kamag-anak? Yung kamag-anak mo na nga minsan, ang hirap pa makasundo. At minsan pa nga, pag napunta ka pa sa medyo masama sa pamilya, inaabuso pa. I know of people, kinukwento nila, lumaki sila sa iba't ibang kamag-anak, ganyan. At ang hirap ng sinasabi nila. Imagine, hindi pa niya ito kamag-anak. Nagtatago siya. Pangalawa, nasa lugar siya ng Lodebar. What is Lodebar? Lodebar simply means, ang meaning niya ay, 2 words sa Hebrew, no pasture. Ibig sabihin, lugar na saan tuyot na tuyot. Nung napunta po kami ng Mindanao, may isang lugar doon na ang mga baka ay papapayat, mukhang kambing. Totoo yun. Sa late ng mga baka, mukha silang kambing. Imagine, talagang pag pumunta ka, yung mga lupa, parang chocolates natin minsan pagka malamig ang panahon, talagang bitak-bitak yung mga lupa. At hindi naman basta may bitak, ang lalaki ng awang. Ibig sabihin talagang matagal ng tuyo. Nakakala na yung lugar. At tuyo, that was Lodebar. Mephibosheth made sure, o nung maid niya tiniyak, na hindi siya mahabol ni David, na pinakituluyan sa hindi kamag-anak ni Saul, at dinala siya sa isang lugar na tagan, o walang silbi. Pero ganoon pa man, ang pinatawag ni David si Mephibosheth, ang sabi sa kanya, "I made a promise to your father," in effect, ito sinasabi niya, "because of your father, Jonathan, I will do kindness to you, hindi kita papatayin." Yun lang, sapat ng reward supposed to be. Pero hindi tumigil sa David doon. Ang sabi pa ng verse 7, letter B, tinuloy niya. 2 Samuel 9. Okay. Sabi niya, "I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul." Imagine, ang pangalawang biyaya niya, he restored everything to him. Na supposed to be pag-aaral na ng bagong hari, yung buhayin siya, sapat ng biyaya yon. Eh hindi natapos doon ang pagkabutihan ni David. Binigyan pa siya ng mga lupa na dati nilang pag-aaral ni Saul. Malamang alam yun ni Mephibosheth. Pero kapag hinabol niya pa yun, malamang matuntun na buhay pa siya at baka siya papatay. Kaya nga hindi niya nahinabol yung mana niya. Kaya nga pinabayaan niya na yung lupa nila Haring Saul dahil alam niya, buhay niya kapalit. This time, ibinalik sa kanya yun. Remember one time sa Old Testament din, sa 2 Kings, may isang widow na pinaalis ni Eliseo dahil sabi sa kanya, magkakaroon ng tagutom sa lugar na to. Pumunta ka na sa ibang lugar, tumakas ka na para makaiwas ka sa tagutom. Yung Shunammite woman.
So nagpunta yung babae, pagbalik niya after 7 years, lumapit siya sa hari, sabi niya, mahal na hari, ang lupa po namin ay kinamkam na. Kaya po ako narito sapagkat sinabi ng propeta Eliseo. Nung binanggit niya yung magic name, Eliseo, nagulat yung hari. Talaga ba? Kilala mo si Eliseo? Ikaw ba talaga yung babae binuhay yung anak ni Eliseo? Bla bla bla. Opo. Ano sabi ng hari? Dahil dyan, ibalik sa kanya yung kanyang lupa. Dahil maganda na ang buhay mo sa Israel. At lahat ng kinita nito sa loob ng 7 taon, ibalik din sa kanya. Wow! Unexpected blessing. Naranasan niyo ba minsan nyo, naghulog ka sa bangko o bumili ka ng stocks, 500 pesos na. Nakalimutan mo na. Nakaraan ng 5 taon, kumikita pa lang. At pagbalik mo, 100,000 yung pera mo. Or, surprisingly, may mga tao na natulungan mo 5 years ago, napahiram mo ng 500, pamasahe or whatever, makaraan ng 5-7 taon, babalik sa'yo, naka-bagarang suot. Sabi, it's payback time. At ibabalik sa'yo. That's the grace of God. Yung grace na yan, pinakita na David kay Mephibosheth, he restored everything to him. Finally, number 3, hindi natatapos to. Sabi ng verse 7, and you will always eat at my table. Ang ginawa ni David, in fulfilling his promise, ang ginawa niya, tinuring niya si Mephibosheth, isa sa mga anak ng hari, isang prinsipe. Gaano ka-secure na posisyon ng Mephibosheth? Yung ari-arian ng kanyang tatay, pinalik sa kanya. Tapos, itinuring siya isang prinsipe sa kaharian ni David, dati niyang kaaway. In fact, in fulfilling this promise, covenant with Jonathan, David went against all the custom in that time. Katunayan, yung pangako na ito na binigay ni David again was tested. Because after 15 years, alam natin ang kwento, si Absalom ay nagrebelde kay King David at si Ziba ay sumama kay King David na tumakas sa Jerusalem. At ang sabi ni Ziba, si Mephibosheth po ay nagpaiwan sa palasyo kasi kumampi na siya sa kaaway mo si Absalom. Ako, napakawalang utang na loob naman ito. Matapos mong tulungan, i-restore, bla 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 bla. Ngayong dumating ang kaaway mo, kumampi pa sa kaaway. Okay? After some time, nabalik yung kaharian kay David. Napatay si Absalom, bumalik sa kanyang kaharian. Pagbalik niya ng palasyo, sinalubong siya ni Mephibosheth, hindi nag-ahig mula nang umalis si David at hindi nag-ayos ng buhok. Kung 1 o 2 taon siya nitago, si David, 1 o 2 taon, hindi nag-ahig si Mephibosheth at hindi nagpagupit o hindi nagbawas ng itsura. Ano kaya itsura ninyo pagka ako, 2 linggo lang, mukha na akong tatalino. Haba ng aking balbas, maalitin nga lang, pero hindi maputi. Ang mukha ko sa tatalino, di ba? May problema kayo, lumapit na kayo. Okay? Imagine, now, pati buhok natin, isang buwan lang, medyo long hair na yan. Imagine yung tsura ng Mephibosheth after 2 years. Bilang mapapatunay na hindi naman talaga siya makakatakas eh. Kasi nga pilay siya eh. Di ba? Sinabi niya, his lame is both feet. Gusto mo niya sumama kay David. In fact, sabi niya, niloko ko na aking katulong na si Ziba. Sabi niya, siya na lang pupunta. Tapos, pagdating sa'yo, ikaw pala report. Pero ito, patunay siya ng David na hindi ako nagtaksi. Ito, hindi ako nag-ahit, hindi ako nag-ayos ng buhok. Para ipakita sa inyo na tayo really sorry and mourning what happened to you. Pinagalitan pa siya ni David. Sinita ba siya? Ano sabi ni David? Hatiin ang ari-arian sa dalawa. Still, kumakain pa rin siya sa tayo ni King David. What's the point of that? That doesn't matter anymore. Kung sino man sa kanila nagsasabi ng totoo. Because his place in the palace depends not on his behavior, but on David's promise. That's grace. The covenant of God with us is not dependent on what we do. It is always dependent on God's character. That's grace. Kaya anuman yung mangyari sa buhay natin, hindi tayo tuluyang pinababayaan ang bagsak ng Diyos. Dumarating siya sa punto na gusto mo nang tumalikod, gusto mo nang mag-backslide, gusto mo nang mag-rebelde. Tinutolerate ng Diyos minsan yung mga tanong mo, yung mga parang gusto mo nang tumakas, sa dami ng mga dinaraanan. Pero at the point, at your lowest point, na gusto mo na talagang hubarin ang pagkakristyano mo, God comes into the scene and saves you. That's grace. We don't deserve anything. That's grace. Kaya nga ho, tayo ngayon ay hinahamon na maging katulad ni King David na tumupad din ang ating mga pangako. Na tayo man ay ganun din ang mangyari. This grace is given to us because of a promise God gave through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, grace for God's greater
glory. Those who cling to rules, yung mga ang dami-daming rules, ang parang nagiging legalistic, they have not experienced the grace of God. If you have not been forgiving of other people, kung kinikimkim mo yung lahat sa puso mo, or you've been bitter with things, etc., etc., you have not experienced the true grace of God. Sapagat ang biyaya ng Diyos ay mag-i-extend ng kindness regardless of the person. You hang on to the grace. That is grace. Kaya namin mga tao patuloy nating tinutulungan, patuloy nating mababa ang loob natin. Sabi natin, niloloko ka na, inaabuso ka na. To be honest with you, that is grace is all about. Kaya nga, winarni nga ni Paul mga taga-Roma, huwag niyo naman abusuhin ang biyaya ng Diyos. Kasi nga inaabuso nila yung biyaya ng Diyos. Dahil pwede talaga abusuhin ang biyaya ng Diyos. Namamalo ang Panginoon, yes. Nagdidisiplina siya, yes. Pero yung kanyang habag at biyaya ay hindi mauubos, hindi mawawala. Gaano man ang ating gawin, ano man mangyari sa ating buhay, masasaktan lang tayo. But still, the grace of God is there to help and lift us up. So, as that, since we are all recipient of God's grace, it is our duty to dispense this grace. In this case, from the example of King David, there's one way we can do that. Ano yun? Fulfill your promises. Nangako ka sa Panginoon, di ba? Panginoon, dumaling na yung anak ko. Maglilingkod ako sa iyo. Dumaling na yung anak natin. Nakapag-aral na. Hindi ka pa rin makita sa church. Service sa church. Panginoon, sagutin mo na yung panalangin ko. Atin ako ng prayer meeting. Kasi pag kami pangangailangan, nasa prayer meeting, tapos bibigay yung request. Pag sinagutan ng Panginoon, hindi mo na makita. Nangako ka na pag binigay yung prayer mo, atin ka ng prayer meeting. Tama? Nangako ka sa Panginoon na, Lord, dahil you've been so good to me, sige po, natouch ako sa message or yung challenge sa atin 2 weeks ago ni Bro Doc / Pastor Doc Sis / Doc Pastora Dennis and Edith at si Brother Percy, na-challenge kami ron. Kaya gusto ko na mag-serve. O matanggap ko lang yung bonus ko. O matanggap ko lang yung hinihintay kong blessing. Sagot ko yung mga upuan ng toddlers o ng yung mga bata. Sagot ko yan. Pangako ko yan. Dumating na mo ang labing-tatlong bonus ka na, kapatid. Ni pakunano, wala ka pa na ibibigay ng upuan. Marami nang dumating, marami nang biyayang binigay ng Diyos. Pero yung pangako natin, we have not kept our promise. Sabihin natin, yun nga, di ba, grace? Mabiyaya ang Panginoon. Oo, ito yun, lagi natin yung biyaya ng Diyos. Pero, what does that make us? Ano yung isang bagay na madaling makasila sa kredibilidad ng tao kapag hindi siya tumutupad sa kanyang salita? Napakahalaga that you have to keep that your word should be your bond. At kung gusto mo makilala ng isang taong matino, you keep your word. Especially sa family members natin or sa mga taong malapit sa atin. Kasi minsan nga, kung sino yung kapamilya, pangako mo, anak, pasensya ka na, sa kanila, unahin natin to. Kasi itong mga tao nakatayo pintasan nito, katayin tayo ng mga to, unahin natin to, bla bla bla. Hanggang sa kakalimutan yung kapamilya. Pinangako mo ba sa asawa mo, sa asawa mo na i-date mo siya monthly? Yung nakaraang Christmas, binigyan mo siya ng note kasi wala akong Christmas gift. O sige, promise ko sa'yo, date tayo monthly. Have you fulfilled that? Or sa church, pinangako mong ilabas ang praise worship team, for example. Ma-promote ka na, magkaroon ka na ng biyaya, ilalabas mo sila ang youth. Baka sinagot mo isang merienda ng youth. Whatever promise you committed, you made, it's time to fulfill your promise. Why? Because we are more God-like when we fulfill our promises. We are more God-like when we fulfill our promises. Now, it is understandable that some of us would not fulfill our promises. Perhaps, pagod na kayo. Na parang lagi na lang ako bigay ng bigay. Parang lagi na lang ako ang dispense ng dispense. Kailangan ko rin mag-recharge. Siguro iba sa inyo ay galit na.
Dahil yung tinutulungan nyo, yung ibang area ng buhay nyo is not, yung things are happening not well. Sa pamilya, sa asawa natin. Pero, tandaan mo natin, a promise is a promise given. Wala mong nangangako sa panahon na siya ay bagsak, sa panahon na siya ay nag-struggle. Karamihan mo ng pangako binibigay sa panahon na nasa peak ang tao. Kasi bagsak ka na nga, ikaw yung nangangailangan. Or minsan, nangangako tao at that point, minsan sabi nga nila yung mga pangako hindi mo pwedeng makawakan. Kasi they just want out of that difficulty. Hindi ka nagka-comfortable. So ito yung time that we look for someone or balikan natin mga pangakong binitiwan natin sa Diyos at binitiwan natin sa ating kapwa. Tutulungan kita para, o ganito, ganyan. When you make that commitment, make sure you fulfill it. You must be faithful to your promise, to your covenant, to your word. Bakit? So you can understand the depth of God's love. Doon mo lang maintindihan yung lalim ng pagmamahal ng Diyos kapag tinutupad mo ang iyong mga pangako. Dahil ang Diyos, kahit nasasaktan, tinutupad niya yung pangako. Imagine the depth of God's love. God has given us the example. In fact, ang isang pinaka-enduring promise ng Diyos na lahat tayo ay nakikinabang at ito makikita natin na amaze tayo ay yung rainbow. Diba? Pag nakita mo yung rainbow, talagang naalala mo yung pangako. Hindi magkakaroon ng baha, yung landaman or whatever. Hindi tayo masyadong natakot kasi we know nangako ang Diyos, hindi na tayo manununan sa baha. Kaya, huwag naman mangyari, pumutok yung mga ganda. Pero sabi nila, 2 poste ang taas ng tubig ngayon. Panalangin natin ang buwan. Pero hindi na magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero sabi ko ng mga astronauts, reported po ito, yung mga nagpupunta ng kalawakan, kapag tinitingnan nila ang rainbow sa lupa, it forms a circle. Tayo, half circle ang nakikita natin. Pero pag nasa labas ka pala ng Earth, it's a full circle. Imagine, that is the perspective of God. When He gave the rainbow, it's a complete circle. It's only half. Which means that God's promises are equally unbroken and unending. The ring is a symbol of a promise. Ang wedding ring ho ng mga lalaki, sinusuot niyo ba mga lalaki? Maliban na kung tumaba na kayo at whatever, mga misis din, no? Maliban na kung talagang tumaba na kayo or yung daliri nyo ay nagmukha ng ay salamat po. Mukha ng gabi, mukha ng kamote, luya, hindi lang pa ng mukhang luya, pati daliri ko minsan, sabi niya, mukhang hotdog. Yung hotdog na cocktail. Parang whatever. Okay. Ito yung binabanggit ng pastorya ng pari at bilog ang singsing. Ibig sabihin, walang pinagkunan, walang katapusan. Ito yung gawa sa ginto, na ibig sabihin, dalisay ng pagmamahalan. Walang katapusan. It's a promise that should be kept sa iyong asawa. Ano man ang mangyari pag kasama niyo ay walang katapusan at hindi masisira. At ang paglilingkod sa isa't isa ay hindi magwawakas. Let me end with this story. This is from Max Lucado. You know Max Lucado? It's a very good writer, one of my favorites. Sabi niya, yung mother niya, my mother illustrated covenant love with my father. I remember her caring for him in his final months. ALS, ALS, anong sakit yun? Yung parang nagsisignan, unti-unti parang nagiging gulay. Na yung muscle ay naubos at nagmimistula kang walang lakas at walang kakayahan. ALS. ALS had sucked life from every muscle in his body. Sabi niya, she did for him what mothers do for infants. She bathed, pinapaliguan niya yung daddy niya. Pinapakain, binibihisan na parang sanggol, pinapalitan ng diaper, etc. etc. She placed a hospital bed in the den of our house. Hindi na siya na-involve sa iba't ibang ministry sa church. Hindi siya umaten minsan sa church. Max Lucado's father became the mission of her mother. Because of the promise of the wedding covenant. If she complained, I never heard it. If she frowned, kung sumimamat man siya, I never saw it. What I heard was a covenant keeper. This is what love does. Her actions announced as she powdered his body.
shaved his face, and washed his sheets. It's a living practice, application of a covenant made. Nangako siya, naalagaan niya ang kanyang asawa, magsasama sila sa ginhawa at kasaganaan, sa kalusugan at kagandahan. Sa hirap at kahirapan. Sa kalusugan at karangalan. Pangako yan ng mag-asawa sa satsa. At ang mga anak, ngayon pa lang, naghihila na kayo na mag-aalaga sa magulang. Masakit sa magulang na marinig sa kanilang mga anak na natututuruan kung sino mag-aalaga sa kanila pag sila matanda. Kung nakikita niyo yung mga lola-lolo ninyo na inaalagaan ng magulang ninyo, nawa magsalita sa inyo na yan ng makapangyarihan para ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga magulang. May isa nagsabi, ay nga ako nag-aaral mabuti para magkaroon ng pera para uupa na lang ako mag-aalaga sa magulang ko. Makes sense, no? Pero iba pa rin po yung touch ng magulang. Ng anak, sorry. Okay? Kahit po lalaki pa anak natin, kaya si Elkan ay igiyan at igiyan natin yung naalagaan kay Bubuhatin si Andrew. Kung paano inalagaan sila nung sila bata, paano sa pa. Ganun din, it's a covenant love. You have to keep that. And God gives that covenant love with us. Hindi na babago. Kahit tayo may sakit, dinadalaw tayo ng Panginoon. Di ba? Binibisita tayo. Iba kasi ayaw dalawin ni Lord eh. Binibisita tayo ng Panginoon, pinapagaling tayo sa ating mga karamdaman. At ito yung tipan na binitiwan natin, binigay natin sa isa't isa. Sa ating asawa, at sa ating magulang, sa ating mga anak. Mga anak, kung alam ninyo, kahit natutulog kayo, binabantayan kayo ng magulang niyo. Makita lang kayo ng magulang niyo kahit sinasagot niyo sila sa araw, pero naluluha ang magulang niyo pag tinitingnan kayo habang kayo nakahiga at naka-fetus style of sleeping, whatever. Pag pinapanood kayo ng mga magulang ninyo, naluluha sila. Tanong niyo lang kung bakit. Pero basically, naluluha sila because of, they see the child. One time, pumasok sa kwarto ni Cherise at nung makita ko siya, hindi ko nakita yung isang 17-year-old na dalagita. Ang nakita ko yung Cherise na inaalagaan ko nung siya ay 4 years old pa lang. So, ihulog sa kama at ang laki na pala. Laki mo naman na. Dabi, 3 taon na tayong nagpapalitan ng diaper at palitan ng paliwanagan at lahat-lahat. But this is what love does. That's the action. The covenant that you keep with one another. Sumpahan natin ito at bilang mga Rohingyans at we extend this love to other people. Ano man ang mangyari, magtutulungan tayo, magkukumit tayo sa church, pinangako ninyo yan. Narinig mo? Sabi ni Lord sa akin kagabi. Sabihin ko rin sa inyo. Oo. Reminding us that we made a covenant with God. We must keep our promise. Kung paano nangako tayo sa ating magulang at sa ating asawa. She modeled the power of a promise kept. Kaya ako naging successful si Max Lucado. Dahil sa ginawa niyang dahil nakita niya yung nanay niya, pinaglingkuran yung tatay niya. Diba? Kaya huwag kayong magsawang maglingkod sa inyong magulang, sa inyong asawa, sa inyong anak. Dahil pangako ninyo yan. Kayo naman mga dalaga, kaya bago kayo magpakasal, siguraduhin ninyo, bago kayo mangako sa harap ng pastor o pare o imam or whatever, yung pakakasalan ninyo ay handa yung paglingkuran sa kaling pagkasakit. Handa yung linisin ang kanyang pupo. Handa yung linisin ng hugasan at paliguan at etc. etc. Nakita ko yung one last time kay Inang Marian nung dinala ng Tata Perez sa kanilang silid, naging kwarto na dahil airport. Pangkay na si Tatay Perez noon. I was one of them na nandoon nung sabi niya, nung pupunta na din, sabi niya, hindi! Ako maglilinis sa asawa ko, patay na si Tatay Perez. Imagine that. That's a promise of a covenant. Hanggang sa huli, paglilingkuran niya kanyang asawa. A promise-keeping king. And God wants us to display the same grace na pinakita ni King David sa example. Let us extend and dispense grace to people. At hindi pa sila deserve. Ang Diyos na bahala magpaligid sa akin. Ang Diyos na bahala magpala sa akin. This week, I'm presenting the text to you. Let's pray. Father, we thank you for reminding us. It is grace for God's greater glory. Kapatid, God is calling you to do the same. When you go home, wherever you are, illustrate stubborn love. Because God has given you
a Mephibosheth-sized chance to show your children and your neighbors what real grace is all about. Pag uwi mo, balikan mo ang mga pangako binitiwan mo. Pag uwi mo, pag-isip-isipan mo mamayang gabi, yung mga taong pinangakuan mo. And one by one, unti-unti, tuparin mo yun. Because you are more godlike when you fulfill your promise. There is grace for God's greater good. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen.